welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ano ba ang aasahan ni Ox sa taong 2026? Ano ba ang i-expect ni Ox sa aspeto ng karera, sa aspeto ng pera o kayamanan, sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, sa aspeto ng kanyang kalusugan. Aalamin natin ang mga buwan na kailangan mag-ingat kayo, ang mga buwan na kailangan mahanda natin yung sarili natin kasi may mga pagsubok tayong haharapin. Mag-focus tayo, tingnan ang guhit or ang line na kulay bughaw or color blue. Ito ang aspeto ng inyong karera. Ang 2026 ay magsisimula na maganda ang iyong karera from January, February. Slightly magkakaproblema ka on March, pero medyo aangat ka from April to May. Magiging maganda. In fact, May ang may pinakamagandang estado ng iyong karera o hanap buhay. Mag-ingat kasi babagsak ang iyong estado sa karera o hanap buhay pagpasok ng June. Kaya naman, from January down to May, be good, do good, and be skilled enough na hindi magiging mahirap ang mararamdaman mong pagbagsak on the month of June. Although, dahan-dahan kang babawi sa month of July, August, aangat muli on September, at ito'y babagsak ng konti on October. Ang kailangan mong paghandaan kasi ang bagsak na bagsak ang estado ng iyong karera. It could be, haharap ka ng mga problema galing sa mga political issues sa loob ng kumpanya o pinagtatrabahuan, inggit, ayan, or ikaw ang aatasan ng boss sa mas malaking responsibilidad, magiging stressful ka, magiging abala ka. Ito ang buwan ng November. Bagsak na bagsak ang estado ng iyong aspeto ng karera. Pero, huwag mag-alala kasi magtatapos naman ang taong 2026 na aangat ka uli at magiging maganda ang takbo ng iyong karera sa pagtatapos ng 2026 sa buwan ng December. Ngayon, tingnan natin ang aspeto ng pera o kayamanan. Kindly focus on the color gold or the kulay dilaw. Yan po ang simbolo sa graph natin ng pera o kayamanan. The color yellow, maganda ang simula ng taon pagdating sa pera o kayamanan. Ito'y sasalubong ng pagsubok or makakaranas ng pagsubok or challenges on February. Slightly bababa ng konti ang pasok ng inyong pera o kayamanan. Ngunit, ang maganda, ito'y babawi on March. Slightly babagsak on April at dedire-diretso na ito on May and June. Sa lahat ng mga Ox na nakikinig sa akin ngayon, make sure nyo po na simula ngayon, habang nakikinig kayo, simula ngayong araw na ito, be committed to save money because masyadong bagsak kayo on the month of June. Kung nakapag-impok kayo, nakapag-save kayo as early as now, hindi nyo masyadong mararamdaman ang inyong paghihirap sa aspeto ng cash flow o pera o kayamanan sa month of June. Dahan-dahan kang makakabawi on July, August, babagsak ng konti on September, aangat naman ng October, pero babagsak ulit on the month of November. So far, magtatapos ang taong 2026 na magiging okay ang estado ng iyong pera o kayamanan sa buwan ng December. Ibig sabihin, makakabawi ka pero on the month of December. So, tandaan that June and November ang kailangan maging handa kayo kasi ito yung pinakamababa ang iyong pasok ng pera o magkakaproblema ka sa aspeto ng pananalapi. Alright? So, mas mainam na baguhin nyo po. Forecast lang po ito. Ibig sabihin, control nyo po at mababago nyo po ang graph na ito. Ngayon, sa pag-ibig at relasyon naman, maganda ang pasok ng 2026 sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. From January
to May, kung titingnan ninyo, from January to May, although may konting problema on the month of March, pero very slight lang ito, konti lang ito. January, February, okay pa rin, babagsak on the month of March, babawi naman April and May. Mag-ingat, iwasan yung away at gulo or misunderstanding pagpasok ng June. Kasi nasa mababa siya. Kalahati ng taon kalahati ng taon magkakaharap ka ng problema sa pag-ibig at relasyon. Ngunit, ang maganda nito ay babawi naman on July and August. At unti-unting haharap ka rin naman ng problema, pabalik muli ang problema patungkol sa pag-ibig at relasyon, September at lalong-lalo na on the month of October. Magiging maganda ulit ang takbo ng iyong pag-ibig at relasyon on the month of November. At so far, neutral naman hanggang ito'y matapos ng December 2026. Sa kalusugan, ayan, nakikita nyo ang kulay berde o kulay green na linya. Diyan, dapat nakafocus ang inyong mga mata. And the color green. Magsisimula ang taon 2026, January, na hindi kagandahan ang estado ng iyong kalusugan. Bakit ganun, friends? Possibilities are, posible na hindi naging maganda ang iyong lifestyle sa pagtatapos ng 2025. Posibleng pinabayaan mo ang iyong sarili sa 2025, kaya naman, ito'y tumawid hanggang 2026. So far, wag ikababahala because babawi naman kayo on the month of February. Mamimaintain ito March, April, aangat ng May at super ganda ng estado ng iyong kalusugan on the month of June. Pero wag magpapakakampante. Alagaan ang iyong kalusugan, maghanap ng oras, tamang oras, enough time na makapag-rest, do your regular check-up para maiwasan ninyo ang pinaka-down point po ninyo. For tatlo i-remind ko po kayo, 3 down point pagdating ka sa kalusugan. Ibig sabihin, may haharapin kayong sakit o problema o may darapong sakit sa inyo. That's January, July, and November. As sa pangkalahatan, kung titingnan ninyo, mga ox, maraming magsasabay-sabay ang aspeto ng kalusugan, aspeto ng pera, at aspeto ng career sa buwan ng November. Siyempre, kung hindi maganda ang iyong kalusugan, apektado ang iyong karera. Hindi ka makapunta sa trabaho mo, hindi ka makapagnegosyo. Pag hindi ka makapagnegosyo, hindi ka makapunta sa trabaho mo, mababawasan ang income ninyo. Kaya wealth is also down on November. But so far, babawi ka sa buwan ng December. Okay? So, ang iyong kalusugan ay makakabawi din sa pagtatapos ng taon 2026. Muli, ako po'y kumakatok sa may mga gininto ang puso dyan, sa may mga extra dyan. Patuloy po ang paglikom natin ng budget para sa pagpagawa natin ng mga bag ng pag-asa. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko. Nandun din po yung BPI Peso account ko at ang GCash account na pwede nyong padalhan ng inyong tulong. Huwag mahihiya kahit konting tulong man yan. Sabihin natin 50 pesos kung tayong lahat, di ba? Lahat ng subscribers, So, kung lahat ng subscribers, biruin mo, ay mag-aambagan ng titig 50 pesos, nako, baka umabot ng 30 schools ang mabigyan natin ng mga school bags, di ba?